Sigurado na ako. Hindi ko kayang mag-alaga ng bata. Inyo na yan. Saad ng tatay ni Catherine. Sa labas ng kanyang silid, naririnig ni Catherine ang mga tinig sa sala. Noong una, hindi niya yun pinapansin. Madalas naman kasi talagang may mga tao sa kanila na hindi niya kilala at hindi siya kailanman ng istorbo. Bukod sa pinagbabawalan siya, natatakot din siya palagi sa mga bisita ng kanyang ama. Ngunit isang bagay tungkol sa mga pinag-uusapan ng mga ito ang nagpatigil sa kanya. Ibinaba niya ang kanyang lapis at dahan-dahang naglakad patungo sa pintuan. Halos 12 na siya. Sapat na yan. Sabi ng isang lalaki, paos at mababa ang boses. Sandaling natahimik bago nagsalita ang kanyang tatay. Kayo nang bahala sa gusto niyong gawin dyan kay Catherine. Hindi ako para sa pagpapalaki ng bata. Wala akong pakialam sa bata na yan. Basta ibigay niyo sa akin ang bayad. Mabilis ang tibok ng puso ni Catherine. May isa pang lalaking sumabat. Magbabayad ng malaki ang red circle. Magandang mukha, bata pa at magugustuhan nila yan. Sariwa at maraming gaganahang piliin yan sa circle. Pagkatapos, muling nagsalita ang tatay niya. Magkano ba kapag dinala niyo yan sa red circle? Umatras si Catherine mula sa pintuan. Hindi niya maintindihan ng mga ito kung ano ang tinatawag ng mga ito na red circle. Isa lang ang bagay na alam niya. Siya ang pinag-uusapan at tila panganib yun para sa kanya. Naghintay siya sa kanyang silid ng tila napakatagal, umaasang mali ang pagkakarinig niya. Pero dumating ang mabibigat na yabag sa pasilyo at biglang bumukas ang pinto. Nakatayo roon ang kanyang ama, matangkad, pagod ang itsura at may malalim na kunot sa noo. Kunin mo ng mga gamit mo. Malamig nitong sabi sa kanya. San po tayo pupunta, tatay? Mahina niyang tanong. Hindi siya nito sinagot. Dinampot lang ng tatay niya ang backpack at isiniksik ang kanyang mga damit. Hindi siya hinintay matapos. Hinawakan siya sa braso at kinaladkad palabas ng kwarto. Tatay, saan po tayo pupunta? Tanong ni Catherine. Aray ko po, tay. Ang higpit po ng hawak mo. Sa sala, may nakatayong lalaking hindi niya kilala. Matangkad ito, may peklat sa pisngi at hindi halos kumukurap. May kung anong kakaiba sa tingin nito na nagpadama kay Catherine ng matinding takot. Hindi siya tiningnan ng tatay niya. Sa lalaki lang ito nakatingin habang iniaabot ang kanyang kamay. Eto na! Tay, wag po! Bulalas ni Catherine. Ibinagsak ng lalaki ang isang makapal na sobre. Hindi! Sigaw ni Catherine at pilit na binabawi ang braso. Tatay, please po, wag mo po akong ibigay sa kanya. Magiging mabait na po ako. Gagawin ko po lahat ng gawaing bahay, basta wag mo po akong ipamigay. Nagngingit-ngit ang panga ng tatay niya pero hindi siya tiningnan. Tigil ng iyak, sumama ka na sa kanila. Lalong humagulgol si Catherine at ayaw bitiwan ang kanyang ama. Tatay kita, bakit mo po ako ibibigay sa kanila? Lumuhod ang estranghero sa tabi niya at marahas siyang hinila sa braso. Tara na! Tatay, please! Sigaw niya. Huwag mo po itong gawin sa akin. Pero tumalikod lang ang tatay niya. Hinayaan siyang kunin ng mga lalaki. Hindi man lang siya nalingon ng tatay niya. Hinila siya ng lalaki papunta sa pintuan habang siya'y pumapalag at sumisigaw. Paulit-ulit na pinupukpok ng maliit niyang kamao ang braso ng kumukuha sa kanya. At umaalingaw-ngaw ang iyak niya sa buong bahay. Unti-unting gumuho ang mundo ni Catherine habang ang nag-iisang taong dapat ay nagpoprotekta sa kanya, ipinagpalit siya sa pera. Pagsara ng pinto, dinala na muna siya ng lalaking kumuha sa kanya sa isang bahay. Takot na takot siya sa malalagkit na tingin ng mga ito. Tayo munang makinabang bago ibigay kay Mama San. Saad ng lalaking kumuha sa kanya, sabay sindi ng sigarilyo. Aba, malaki ang puhunan natin dyan. Kaya ako munang dapat na makinabang. Sinara ng kasama nito ang pinto at nagsimula ng magtanggal ng saplot. Kami munang bahala sa'yo. Huwag ka nang umiyak. Hindi ka naman mahal ng tatay mo eh. Umatras si Catherine hanggang napasandal siya sa headboard ng kama. Huwag po kayong lumapit sa akin. Nagsimulang magtanggal ng pantalon ang lalaki sa harap niya. Kami munang makikinabang sa'yo. Binili ka na namin kaya sa amin ka na muna. Malakas siyang sumigaw nang mahigpit siyang hinawakan ng mga ito. Nang maihiga siya muli ng mga ito, doon natapos ang pagkabata ni Catherine.
Basta lahat na nangyari sa kanya sa kamay ng mga lalaking yon, dala-dala niya na sa kanyang mga bangungot tuwing gabi. Nang dalhin siya sa Red Circle at ibigay kay Mama San, alam niyang nagbago na ang takbo ng kanyang buhay. Halos wala na siyang maalala sa kanyang kabataan pagkatapos siyang pagsamantalahan. Hindi niya na maalala ang tunay niyang ama at ang mga lalaking nagdala sa kanya sa Red Circle. Kung naaalala niya man ang mga ito, parte na lang ng kanyang mga bangungot. Lumayo kayo sa akin! Lumayo kayo! Malakas na sigaw ni Catherine nang dumampilang sa kanya ang balat ng lalaking nagbook sa kanya. Malakas naman siyang sinampal ng lalaki. Bakit ka sumisigaw? Mama San! Mama San, ano tong binigay mo sa akin? Pumasok naman agad sa silid si Mama San at lumapit sa kanya. Anong nangyari? Sumisigaw! Paano ko mapapakinabangan yan? Saan ang binayad ko sa lintik na yan? Sigaw pa ng kliyente at napainom ng alak nito sa baso. Lumapit sa kanya si Mama San at mataman siyang tiningnan. Anong problema mo? Pero patuloy lang sa pagsigaw si Catherine. Wala siyang ibang makita, walang ibang maisip kundi ang ginawa sa kanya ng mga unang lalaking humawak sa kanya. Walang may pakialam sa mga trauma na pinagdadaanan niya. Pinadoktor si Catherine, pero para lang tingin ang kabusugan niya sa sexual na aspeto. Pero ang kanyang isipan, ang kanyang mga alaala, nananatiling nakabaon sa kanyang isipan. Kaya naman, kapag may nagpapabuk sa kanya, pinapatulog na lang siya ni Mama San. Sa paraang yon, hindi siya nagwawala at wala siyang naaalala. Gayunpaman, ramdam ni Catherine sa kanyang katawan na ginagamit siya. Sa paglipas ng mga taon, hindi lang basta naging bayarang babae si Catherine sa Red Circle. Naging mataas ang value niya. Pili at talagang mga bigating kliyente ang binibigay sa kanya. Tila naging isa siyang blockbuster na babae sa organisasyon na iyon. Paano natin isasabak sa mga misyon kung wala yung utak? Sabi ni Mama San sa mga big boss ng Red Circle. Kung mga mayayaman ang aakitin ng mga babae natin dito, dapat kahit paano makatapos man lang sila ng high school. Hindi sila makakapang-akit ng mga gustong biktimahin ng mga kliyente natin kung kahit elementary, hindi man lang sila nakatapos. Kahit gaano kaganda at kakinis yung mga babae natin, kapag walang substance, hindi mapapalingon ang mga target natin. Nang marinig yun ni Catherine, bahagyang nagkaroon ng pag-asa sa kanyang dibdib. Hanggang elementary lang ang kanyang natapos. Isa pa, pakiramdam niya kapag nakapag-aral siya, may chance pa na makawala siya sa Red Circle. May mga nakilala kasi siyang katulad niya na nagsimula rin sa Red Circle. Pero nang nasa tamang edad na, nagkaroon ng pagkakataong pumili. Pwedeng pumili kung mananatili sa mundo ng palitan ng laman o umalis at magkaroon ng bagong buhay. Basta magbayad ng malaking halaga sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga bigating kliyente sa 3 buwan na magkakasunod. Hindi kukunin ang kabahagi sa kinita at ibibigay ng buo sa Red Circle. Gayunpaman, magkaroon mo ng bagong buhay, lahat ng nalalaman sa Red Circle, mananatili pa rin lihim. Nasa anino pa rin ng mga babaeng umalis doon ang Red Circle. Kaya kapag may ginawang mali, mabilis nakikilos ang organisasyon para tapusin ang traidor. May mga koneksyon din sa mga kapulisan, kaya hindi ganoon kadaling magsumbong. Hindi niya hinahangad na masira ang Red Circle dahil alam ni Catherine na hindi niya kaya. Ang tanging hangad niya lang, makalaya mula roon at kahit papaano'y makontrol ang sarili niyang buhay sa paraang gusto niya. Sino ang mga pag-aaralin natin sa mga yan? Siguraduhin niyo lang na maayos nilang magagawang trabaho nila kapag inilabas na sila sa misyon. Saad ng big boss. Sumagot naman si Mama San. Yang 5 nasa blockbuster. Huwag ka mag-alala. Okay ang mga yan. Negosyo rin naman to kaya kailangan mag-invest sa mga yan. Saka kapag nagsumbong sa labas, alam naman nila kung anong mangyayari sa kanila. Alam nila na walang pwedeng makalam sa tunay na nangyayari dito sa Red Circle. Papapasukin sila sa iba't ibang school para maiwasan ang pag-uusap. At hindi rin naman magkakakilala ang mga yan. Bahagyang pinaglaruan ni Catherine ang kanyang mga kamay. Alam niyang malayo na sa pagiging normal ang buhay niya, pero umaasa pa rin siya. Umaasa pa rin si Catherine na dumating ang araw na hindi na ganoon ang kanyang buhay. Ayaw niya nang gamitin ng kahit na sino ang katawan niya. Gusto niyang magkaroon ng buhay katulad ng ibang kabataan sa labas. Nais niyang palitan lahat ng mga masasamang alaala na mayroon siya ngayon. Alam niyo naman siguro kung bakit ako nandito, sabi ni Mama San sa kanila.
Nakatayo sa harapan nila si Mama San, suot ang pulang bestida na paborito nito. Maliit lang na babae si Mama San, halos 5 talampakan ng taas, pero sa tuwing magsasalita, tila tumitigil ang mundo. Parang lumalaki ito ng 10 talampakan kapag nasa harapan nila. May kapangyarihan ito sa Red Circle, kaya marami rin talaga ang takot dito. Papasok na kayo sa eskwelahan simula bukas. Ani Mama San, malamig ang tinig habang hawak ang folder kung nasa ng kanilang mga files. Malakang binayad ng Red Circle para sa pag-aaral ninyo. Dapat kayong magpasalamat. Walang sumagot. Alam na nilang lahat ang tamang sagot ay katahimikan. Nandun sila na tila mga puppet na sunod-sunuran. Naglalakad-lakad si Mama San sa harapan nila. Mabagal at puno ng tensyon ang bawat hakbang. Hindi ito pribilehiyo. Kung yan ang iniisip ninyo, pag-aaralin kayo para magamit sa mga kliyente natin. Binibigyan namin kayo ng pagkain, damit, tirahan, edukasyon, pero huwag kayong magkakamali. Pagmamay-ari pa rin namin kayo. Benenta pa rin kayo dito sa Red Circle. Napasinghap si Catherine nang dumapo sa kanya ang titig ni Mama San. Walang init sa mga mata nito at puro kalkulasyon, para bang tinititigan lang kung gaano katagal bago mapunit ang tela ng isang lumang damit. Huwag kayong magtatangkang magkaroon ng kaibigan. Tuloy ni Mama San habang nakatingin sa kanya. Lalo ka na, Catherine. Sa lahat ng blockbuster, ikaw ang alam kong madaling maapektuhan sa mga bagay sa paligid at pinakamahina ang loob. Hindi kayo naroon para tumawa, magbahagi ng sikreto o mangarap para sa mga sarili ninyo. Nandun kayo para matuto sa mga bagay na kailangan nyong gawin para sa Red Circle. Hanggat kaya nyo, huwag kayong aagaw ng atensyon mula sa ibang tao. Palagi nyo lang ibaba ang inyong mga ulo. Ngumiti kung kailangan. Makiayon, makisama, pero huwag magiging bida-bida. Alam yun ni Catherine. Alam na alam, kaya hindi siya kukuha ng sinong kahit na sinong tao. Ayaw niya rin naman na may madamay sa gulo ng buhay na mayroon siya. Kapag may sinabi kayo, kahit kanino tungkol sa Red Circle, bumaba ang tono ng boses ni Mama San, naging mas malamig, mas nakakatakot. Hindi lang kayong mawawala. Damay ang mga taong idadamay ninyo. Walang dapat makaalam na mga bayarang babae kayo. Paalala pa nito, tila pinandidirihan ang salitang binitiwan. Walang dapat makaalam kung anong ginagawa nyo kapag tapos ng klase at lumubog ng araw. Ngumiti kayo, makisama, mag-aral at manahimik. Yun lang. Naintindihan nyo ba? Tumango si Catherine kasabay ng iba. Mabigat ang kanyang dibdib. Kinamumuhian niya ang lahat ng mayroon sa Red Circle. Ang pagtango, ang pagsunod, ang paraan ng pagtrato sa kanya na parang hindi sa kanyang sarili niyang katawan. Lahat ay kinamumuhian ni Catherine. Pero anong magagawa niya? Alam na niya kung gaano kabigat ang parusa ng paglabag. Buhay ang kapalit, kaya ayaw niya nang subukan. At ang mga lalaki, napangisi si Mama San. Maraming gwapong lalaki sa paaralan. Titig, makikipag-usap, ngingitian kayo. Magaganda at makikinis kayo kaya imposibleng walang makapansin. Pero deadmahin nyo sila. Walang nobyo, walang landian. Hindi nyo ibibigay ang katawan nyo ng libre kung kani-kanino lang. May gumalaw sa kaliwa ni Catherine at halatang hindi mapakali. Mabilis ang naging reaksyon ni Mama San na napalingon agad dito. May nakakatawa ba, May? Tanong nito. Umiling ng mabilis ang babae. Lumapit si Mama San. Halos dikit ng mukha sa kanya. Ikaw sa lahat ang may pinakamatigas ang ulo, Catherine. Kaya wag mo akong susubukan. Akala mo, mamahalin ka nila kapag nalaman nila kung ano ka? Tatawagin ka nilang marumi, pokpok, basura. Ganun ang mga lalaki. Pero dito, may halaga ka, kumikita ka, nagsisilbi ka, nabubuhay ka. Tumuwid ito ng tayo at tila tinanggal ang alikabok sa kanyang manggas. Eto ang buhay mo, Catherine. Sa lahat ng babae rito, ikaw nang parang anak ng Red Circle. Dito ka na lumaki at ikaw ang pinakabatang dinala dito noon. Marumi ka na, kaya huwag ka na magmamalinis. Tandaan mo yan. Ibinaling ni Catherine ang tingin sa sahig. Nanlalamig ang mga kamay niya sa kandungan. Ramdam niya ang presensya ng iba pang babae sa paligid. Ayaw niyang mamuhay ng ganoon. Ayaw niyang maging isa sa mga babae ng Red Circle.
Gusto niyang makalaya at makapamuhay ng normal katulad ng iba. Pero walang halaga ang kagustuhan sa mundong iyon. Pagmamay-ari siya ng Red Circle, benenta siya mismo ng sarili niyang ama. Ang katawan niya, ang kinabukasan niya, pati ang edukasyon ay isang panibagong tanikala lang sa leeg ni Catherine. Pumalakpak si Mama San. Umalis na kayo! Maghanda na! Nasa likod ang mga uniforme ninyo! Huwag kayong malilate bukas! Tumayo ang mga babae. Sumunod na lang si Catherine. Habang lumalabas sila ng silid, sumigaw pa si Mama San sa kanilang likuran. Tandaan nyo! Walang kaibigan, walang daldal, kaya pigilan yung inyong mga bibig. Walang pag-ibig, walang kahit na anong kabalbalan. Pinag-aaral kayo hindi para sa mga sarili nyo, kundi para sa Red Circle. Hindi na lumingon si Catherine, pero parang tanikala ang mga salitang yon na humihila sa kanya habang naglalakad papalayo. Naging maayos naman ang pagpasok ni Catherine sa paaralan. Lahat ng bili ni Mama San, sinunod niya para hindi magkaroon ng problema. Gayunpaman, paano niya naman pipigilan ang mga taong nakapaligid sa kanya? Catherine! Malakas na tawag ni Jason sa kanya pero hindi niya ito pinansin. Napayuko si Catherine, mahigpit ang pagkakakapit sa strap ng kanyang bag habang mabilis na naglalakad papunta sa gate. Hindi niya inaasahang nandoon si Jason at naghihintay sa kanya. Catherine! Tawag ni Jason habang patakbong lumalapit. Pwede ba tayong mag-usap sandali? Bahagyang bumagal si Catherine at nag-aalangan kung kakausapin ba ito o hindi. Jason, hindi talaga pwede. Please. Ani Jason at mas banayad na ngayon ng boses. Ilang araw na akong sumusubok na makausap ka. Kailangan ko lang sabihin to. Mabilis ang tibok ng puso ni Catherine. Lumingon-lingon siya sa paligid. Bukod sa hindi siya komportable sa lalaki, natatakot siyang baka nagmamanman ang mga tauhan sa Red Circle. Mukhang wala pa naman, pero hindi niya mapigilan na hindi makampante. Lumapit pa si Jason kaya mabilis siyang napaatras. Gusto kita, Catherine. Matagal na. Matalino ka. Mabait. Ewan, kahit tahimik ka at nasa isang tabi lang, hindi ko pa rin matanggal ang paningin ko sa'yo. Gusto ko lang na nandyan para sa'yo. Tinitigan ni Catherine ang binata at walang emosyon ng mukha. Wag, please, sa iba mo nalang ibaling ang atensyon mo. Naputol ang ngiti ni Jason. Hindi naman ganun kadali yun, Catherine. Kung pakiramdam ko, parang ikaw na lang palagi ang nakikita ko. Napailing si Catherine. Huwag mong sabihin yan. Huwag mong gawin to. Hindi talaga kita gusto. Napakurap si Jason. Hindi mo pa nga ako binibigyan ng pagkakataon. Paano mo nasabi ng ganyan kadali yan? Dahil alam ko, matalim niyang sagot. Muling gumalaw ang kanyang mga mata. Sinuyod ang paligid para sa anumang panganib. Ayoko ng kahit na anuman mula sa iyo, Jason. Hindi ako komportable, kaya tigilan mo na. Huminga ng malalim si Jason at halatang pinilit manatiling kalmado. Hindi kita ginugulo. Totoo tong nararamdaman ko. Bakit kung lumayo ka? Para kang nandidiri sa akin. Hindi mo kailangang itulak ako palayo na para akong isang manyak. Napayuko si Catherine. Hindi niya naman intensyon iyon. Ayaw niya lang talagang mapalapit sa lalaki. Ayaw niyang mahawakan ng kahit na sinong lalaki dahil siguradong matitrigger lang ang kanyang trauma. Lalong humigpit ang hawak ni Catherine sa kanyang bag. Hindi kita tinutulak. Hindi rin manyak ang turing ko sa'yo. May mga bagay ka lang talagang hindi maiintindihan. Sinasabi ko lang nalayuan mo ko. Magkaiba yon. Kumunot ang noo ni Jason. Bakit? Bakit hindi mo kayang hayaang may magmalasakit sa'yo? Magbigay ng atensyon. Umiling si Catherine. Hindi mo naiintindihan at hindi ko pwedeng sabihin. Subukan mong ipaintindi. Iintindihin ko naman. Pilit pa ni Jason. Hindi ko kaya. May bahagyang pangminig sa boses niya. Hindi ko kayang sabihin sa'yo, Jason. Umalis ka na lang. Catherine! Hindi! Halos sigaw niya at umatras siya palayo. Hindi mo ba naiintindihan? Mapapahamak ka kapag hindi mo to tinigilan. Utang na loob naman oh. Layuan mo na lang ako. Hindi naman kita gusto. Litong-lito at bumaha ang pagtataka sa mukha ni Jason. Mapapahamak? Kanino? Basta, lumayo ka na lang. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang yakap ang bag sa dibdib. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Hindi mo alam kung ano ako.
Sinubukan pa nitong lumapit. Hindi kita maintindihan. Kinagat ni Catherine ang labi para hindi yun manginig. May gustong sumabog na katotohanan sa kanyang lalamunan pero hindi niya kayang sabihin. Hindi doon, hindi kailanman. Hindi niya pwedeng sabihin ang sitwasyon niya sa Red Circle. Hindi niya pwedeng sabihin na siya ay may tatak ng kadiliman na hindi maipapaliwanag. Huhusgahan lang siya nito. Isa pa, hindi nagpapatawad ang Red Circle. Kalimutan mo na lang ako. Malamig na ang boses niya ngayon. Para sa sarili mong kabutihan. Tinitigan siya ni Jason at may kirot sa mga mata. Catherine naman. Pero naglakad na si Catherine at hindi lumilingon. Pakiramdam niya ay sinusunog ang kanyang balat ng mga matang nagmamasid mula sa di kilalang lugar, sa bubong, sa sulok, sa dilim, kahit saan pwedeng magtago ang mga tauhan ng Red Circle. May kalayaan, pero nakagapos pa rin siya. Malakas ang tibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa sinabi ni Jason, kundi dahil sa takot. Takot na mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, talagang sinusundan pa rin si Catherine. Sinong lalaking yon? Tanong ng tauhan ng Red Circle na sumundo sa kanya. Marahan naman siyang umiling. Wala, nangungulit lang, pero hindi ko naman pinapansin. Tara na, hindi po ba may kliyente pa? Tumango naman ang tauhan ng Red Circle. Nang makasakay na sa sasakyan, saka lang siya nakahinga ng maluwag. Ayaw ni Catherine na may madamay pa na iba ng dahil sa kanya. Subalit sa lahat ng taong nagtangkang lumapit sa kanya, may isang taong mukhang matapang na magsasalba sa kanya mula sa lahat ng paghihirap niya. Nakaupo ng diretso si Catherine sa upuan kaharap ng mesa ni Ma'am Ruby. Ang mga kamay niya ay mahigpit na nakapatong sa kanyang kandungan. Tinitigan siya ng kanyang advisor sa school year na yon nang may banayad na pag-aalala. Isang tingin na palaging nagpaparamdam kay Catherine na parabang unti-unti siyang sinusuri. Napaka-hands-on kasi nito sa mga estudyante at natatakot siyang nakukuha niyang atensyon nito. Inayos ni Ma'am Ruby ang salamin at ngumiti sa kanya. Catherine, pinatawag kita dahil patapos na 3 quarter at kailangan ng kunin ng mga magulang mo ang iyong report card. Nakapag-send na ako ng mga paalala pero saglit itong tumigil at sinilip ang clipboard nito. Hindi pa dumarating ang mga magulang mo mula nang magsimula ang pasukan. Busy lang po sila. Mabilis na sagot ni Catherine, hindi magawang tumingin sa mga mata nito. Marami lang po silang trabaho, hindi po sila mabakante. Naiintindihan ko. Malumanay na sagot ni Ma'am Ruby, ngunit may bahid ng pagdududa sa tinig nito. Pero mahalagang maging bahagi pa rin sila ng pag-aaral mo. Kahit ilang minuto lang para pag-usapan ang progress mo. Malaking bagay na yon. Napilitang ngumiti si Catherine. Paaalalahanan ko po sila ulit, ma'am. Nagkaroon ng katahimikan. Binaliktad ni Ma'am Ruby ang ilang pahina ng listahan nito, tapos muling tumingin sa kanya. Tungkol nga pala sa progress mo, napakahusay ng mga written works at exam scores mo, Catherine. Sa totoo lang, isa ka sa mga top students sa klase ko na nagpa-participate lang sa ibang activity. Marahan siyang napayuko. Alam ni Catherine na marami pa nga siyang magagawa pagdating sa klase, pagdating sa patalinuhan. Subalit pinipigilan niyang kanyang sarili. Pag-aaral lang ang ibinilin sa kanila ni Mama San at huwag kumuha ng kahit na anong atensyon. Ang pagkakaroon ng karangalan sa school, sobrang atensyon na kung hindi siya magpipigil. Muling tumingin si Ma'am Ruby sa kanya. Pero pagdating sa recitation at pakikipag-participate sa klase, halos wala. May dahilan ba kung bakit? Bakit ayaw mo makisalamuha sa classmates and teachers mo? Nanigas si Catherine. Inaasahan niya nagdarating ang tanong na yon. Ayoko pong magsalita sa harap ng maraming tao, ma'am. Bakit naman? Mahinahong tanong ni Ma'am Ruby. Basta ayoko lang po. Mahina ngunit matatag ang boses ni Catherine. Ayoko pong makihalubilo. Ayoko pong makipag-usap kahit kanino. Napakurap si Ma'am Ruby at bahagyang nagulat. Ayaw mong makipag-usap kahit kanino? Ayoko pong magkaroon ng kaibigan, dagdag ni Catherine at nakatitig lang sa sahig. Mas mabuti na pong ganito. Sandaling natahimik ang buong silid. Parang naging mas mabigat ang hangin. Yun naman kasi ang totoo. Hindi niya gustong magkaroon ng mga kaibigan. Hindi pwede. Naiintindihan ko. Sa wakas ay tugon ni Ma'am Ruby at mas malambot na ang tinig. Salamat at naging honest ka sa akin at pinahahalagahan ko yan. Pero Catherine,
hindi ko maiwasang mag-alala. Mahalaga ang pakikipag-ugnayan sa iba lalo na't nasa school ka. Halos silang kasama mo sa buong taon. Ang paaralan ay hindi lang tungkol sa pagsusulit at grado. Kapag nandito ka, natututo ka rin na makisama sa iba't ibang klase ng mga tao. Walang imik si Catherine. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinapakinggan ang mga sinasabi ni Ma'am Ruby. Gusto niya naman kasi makisama, gawin ang mga sinasabi nito, pero ang pagiging bayarang babae, ang mundo na mayroon siya, pinipigilan siyang mamuhay ng normal. Umayos ng upo si Ma'am Ruby at muling ngumiti sa kanya. Sa totoo lang, isa pa yung dahilan kung bakit kita pinatawag. Gusto ko sana na mag-improve ka at makihalubilo sa iba. Namimili kami ng mga kalahok para sa nalalapit na school beauty pageant. At naniniwala akong bagay na bagay ka doon. Matalino ka, maayos kumilos at may tindig ka. Sa tingin ko, makakatulong yon para unti-unti kang maging bukas sa iba. Hindi po, malamig na putol ni Catherine. Napakurap muli si Ma'am Ruby. Anong sabi mo? Anak, baka gusto mo lang subukan. Hindi po ako interesado. Mariing sabi ni Catherine. Pakiusap. Huwag niyo na pong ulitin yan. Tahimik ang silid ng ilang segundo. Mula sa gulat, lumambot ang ekspresyon ni Ma'am Ruby. May halong pag-aalala, ngunit maingat ang emosyong ipinapakita nito sa kanya. Maaari ko bang malaman kung bakit? Halos pabulong na tanong ni Ma'am Ruby. Nag-alinlangan si Catherine. Maraming dahilan ang tumatakbo sa isip niya. Wala sa mga yon ang kaya niyang sabihin. Kapag nakita siya ng mga taong nasa entablado, makakakuha siya ng maraming atensyon. Ayaw niyang mapansin. Mariin siyang umiling. Ayoko lang po, yun lang. Dahan-dahang huminga si Ma'am Ruby at tumango. Sige, hindi kita pipilitin. Pero kung sakaling magbago ang isip mo, tandaan mong pwede kang magsabi sa akin. Malaki ang potensyal mo, Catherine. Huwag mong itulak palayo ang mundo mula sa'yo. Tahimik na tumango si Catherine at tumayo nang hinayaan siyang makaalis. Mabilis ang tibok ng kanyang puso habang pauwi. Hindi niya kailangan ng atensyon ng mundo. Hindi kung ganon ang kanyang pagkatao. Pero mukhang kahit anong iwas ang gawin ni Catherine, yun pa rin palagi ang makukuha niya. Isang araw, naglalakad siya palabas ng campus. May mga ginawa pa siya kaya late na rin siyang umuwi. Kaunti na lang din ang estudyante kaya hindi siya nag-aalalang makakuha ng atensyon. Naglakad si Catherine na nakayuko, nakapulupot ang mga braso sa kanyang libro na parang harang. Natuto siyang gumalaw ng tahimik at parang hindi nakikita ng mga tao sa paligid niya. Pero may iba palang mangyayari sa araw na yon. Napatagilid ang ulo ni Catherine nang tumama ang kamay ng babae sa mukha niya. Nahulog ang mga libro niya at nagkalat sa lupa dahil sa lakas ng impact. Ikaw na munting pokpok! Sigaw ng babae at hinawakan ang buhok ni Catherine sabay hila. Sa tingin mo? Magugulo mo na lang kami ng asawa ko? Nakakadiri kang babae! Natigilan si Catherine. Nanlalaki ang mga mata sa gulat. Nag-init sa sakit ang pisngi at anit niya. Sinubukan niyang kumawala, ngunit mahigpit ang hawak ng babae. Hindi ko po kayo kilala. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Nanginginig ang boses na sabi ni Catherine. Huwag kang magsinungaling sa akin. Ikaw ang babaeng nakita ko sa picture niya dun sa cellphone. Mabuti na lang at nakita kitang pokpok ka. Nag-alab ang mga mata ng babae sa galit. Sinira mo ang relasyon namin ng asawa ko. Natigilan si Catherine. Tumatakbo ang isip niya. Hindi siya makapagsalita. Hindi maipaliwanag at hindi niya lubos na maintindihan. Hindi niya alam kung sino ang kanyang mga kliyente. Kadalasan, wala siyang malay. May tinuturok sa kanya at namamanhid lang. Nagigising na lang siya na hubad at ginamit ang kanyang katawan. Palaging malabo ang lahat ng dumadaang mga kliyente sa kanya. Minsan, sakit at dilim lang ang naiiwan sa kanyang alaala. Walang pangalan at walang mga mukha. Hindi niya na maalala kung sino at ilan na ang humipo sa kanya. At gayunpaman, isang baluktot na bahagi sa kanya ang naniniwala na marahil ay karapat-dapat siya sa sakit na ibinibigay ng babae. Marahil ay may nasira nga siya kahit na hindi sinasadya, kahit na biktima lang din siya. Ngunit nang muling itinaas ng babae ang kamay, isang boses ang umalingaw-ngaw, malinaw at mabangis pero handang magtanggol sa kanya. Tumigil ka nga dyan!
Anong ginagawa mo sa estudyante ko? Malakas na sigaw ni Ma'am Ruby. Nanlilisik ang mga mata nito habang pumapagitna sa kanila. Baka nakakalimutan mong menor de edad ang sinasaktan mo. Kapag hinawakan mo siya ulit, sisiguraduhin kong dadalhin na kita sa mga pulis. Nanginginig ang mga kamay ng babae. Kabit siya ng asawa ko. May picture siya sa cellphone ng asawa ko. Nasaan ang pruweba mo? Yun lang? Pictures lang? Nakita mo bang magkapatong? Nakita mo bang magkahalikan? Tanong ni Ma'am Ruby. Hindi agad nakasagot ang babae. Hindi. Pero sigurado ako, siya ang babae ng mister ko. Dahil alam kong dyan siya nahuhumaling. Dyan sa malanding pokpok na yan. Catherine ang pangalan yan, di ba? Laging inuusal ng asawa kong pangalan ng makating yan. Kaya sigurado ako, nakabit yan ang mister ko. Hanggang pamimintang ka lang. Tigilan mong estudyante ko. Bata pa siya. Mariing buwelta ni Ma'am Ruby. Kapag hindi mo tinigilan ang estudyante ko na wala ka namang matibay na ebidensya, kakasuhan kita sa pananakit mo sa menor de edad. Ang daming nakakakita, maraming saksi. Kaya kung ako sa'yo, lumayo ka na ngayon din. Nanginginig si Catherine dahil sa nangyari. Takot na takot siya. Napatingin siya sa tauhan ng red circle. Napailing ito at lumayo na muna sandali. Alam ni Catherine na protektado ang files nila at mga identity ng kliyente. Pero kung nasa parte na ng kliyente ang pagkakamali, wala na silang magagawa roon. Hindi rin makikialam ang red circle para protektahan siya dahil lalaki lang ang gulo. Makaka-attract ng atensyon at yon ang ayaw mangyari ng mga ito. Huwag mo nga sabing sasaktan! Sigaw ni Ma'am Ruby at pilit siyang nilalayo sa babaeng gustong manakit sa kanya. Demanda talaga kita! Sa isang huling sulyap, tumalikod ito at umalis. Natigilan si Catherine. Sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha habang natulala na lang sa nangyari. Dahan-dahang lumingon sa kanya si Ma'am Ruby at hinawakan ang kanyang siko. Sumama ka sa akin, Catherine. Ayusin natin ang sarili mo. May mga sugat ka rin. Namalayan niya na lang na nasa klinik na siya. Sa tahimik na klinik, pinunasan ni Ma'am Ruby ang pisngi ni Catherine ng malamig na tela. Kitang-kita na ngayon ang pamamaga ng kanyang pisngi na malakas na sinampal kanina. Bakas ang pag-aalala sa mga mata ni Ma'am Ruby at paulit-ulit siyang tinatanong kung masakit. Nakaupo lang si Catherine at nakapulupot ang mga braso sa sarili. Umupo si Ma'am Ruby sa kanyang tabi. Catherine, ang sinabi ng babaeng yon, totoo ba? Hindi sumagot si Catherine. Hindi muna dahil natatakot siya sa oras na magsalita. Pero nanginginig ang labi niya at biglang bumukas ang bigat na dinadala niya sa loob ng maraming taon. Hindi ko po alam, bulong ni Catherine. Hindi ko po alam kung sino siya. Hindi ko po alam kung ano ang mga itsura nila. Halos gabi-gabi, tulog po ako. Hindi ko po alam. Hindi ko naman po ginusto yon. Inabot ni Ma'am Ruby ang kanyang mga kamay. Hindi kita maintindihan. Anong tulog? Anong mga itsura? Ibig sabihin, hindi lang ang asawa ng babaeng yon? Maaari mong sabihin sa akin ang totoo. Hinding-hindi ko ipagkakalat. Magtiwala ka sa akin, anak. Tumingin sa kanya si Catherine at nanlalaki ang mga mata at may halong desperasyon. Bayarang babae po ako, ma'am. Pero ayoko po talagang maging ganito. Hindi ko po ito ginusto. Mas hinigpitan ni Ma'am Ruby ang hawak sa kamay niya. Kung ganon, paano nangyari ito? Bakit napunta ka sa ganitong gawain? Nasaan ang mga magulang mo? Bumaba ang tingin ni Catherine na parang nahihiya siya kahit simpleng paghinga lamang. Ang alam ko lang po, namatay po ang nanay ko. Ang tatay ko po, hindi ko na po masyadong maalala ang mukha pero tanda ko po na ibinenta niya po ako ng 12 years old po ako sa mga lalaki. Tapos pinagsamantalahan po ako ng mga lalaking yon bago ibigay sa organisasyon po na nangangalaga po sa akin ngayon. Ipinagbili lang po ako ng tatay ko. Halos hindi ko na po siya maalala dahil parang hindi ko po kayanin. Kapag naaalala ko po ang tatay ko, naalala ko lang din po ang mga lalaking unang humawak sa akin. Mabigat ang sumunod na katahimikan. Sunod-sunod na tumulo ang kanyang mga luha. Yun ang unang beses na nagbahagi siya ng tunay niyang nararamdaman sa kanyang mga nakaraan.
Nanginginig ang boses ni Ma'am Ruby at mahigpit siyang niyakap. Seryoso ang kalagayan mo. Biktima ka. Pinipilit ka at karahasan ang ginagawa sa'yo. Isusumbong natin sila sa mga pulis. Hindi. Wag po. Mabilis na tumingala si Catherine at may gulat sa kanyang mga mata. Hindi po pwede. Hindi mo po sila kaya. Marami po silang koneksyon kahit po sa mga kapulisan mayroon din po. Mapapahamak po ako pati na rin po kayo. Kung magsasalita ako, kung makikialam ka po, malalaman po nila ma'am. Lagi po nilang malalaman. Ayoko pong mapahamak kayo ng dahil sa akin. Catherine, ano ang gagawin ko? Paano kita matutulungan? Diyos ko, anong buhay ang mayroon ka? Namumuo ang mga luha sa mga mata ni Ma'am Ruby. Kailangan ko lang po mabuhay, sabi ni Catherine at matamang tiningnan ng kanyang guro. Sabi po nila, may rule po doon na kapag nag-18 na po kami, kapag nasa tamang edad na, pwede na po kami magdesisyon na umalis. May mga kondisyon pero gagawin ko po yun para makalaya kahit kaunti. Makakaalis po ako ron ma'am, pero kahit ganun po, mamanmanan pa rin po nila ako. Kapag nagkamali po ako, kung may nasabi po ako sa mga maling tao, magiging katapusan ko po yun. Hindi po ako ganap na makakawala pero makakaalis po ako. 16 na po ako, 2 taon na lang po. Parang awa mo na po, huwag niyo pong sasabihin kahit kanino. Huwag po kayong kikilos para kalabanin sila. Hindi po natin sila kaya. Ayoko pong mapahamak kayo ma'am. Tumulo ang mga luha ni Ma'am Ruby. Hinila siya ulit nito para yakapin. Gumanti siya ng yakap dahil pakiramdam ni Catherine parang may isang ina na binibigay ang init ng mga bisig sa kanya. Gusto ko pong huminto. Ayoko na po. Pagod na po ako. Bulong ni Catherine. Pero hindi ko po alam kung paano. Inip na po ako maghintay na makawala sa kanila. At kung makaalis naman po ako sa kanila, hindi ko rin po alam kung saan pupunta. Wala po akong ibang tatakbuhan. Pagdating ng panahon, bulong ni Ma'am Ruby. Kapag malaya ka na, lumapit ka sa akin. Naririnig mo ba ako? Magkakaroon ka ng lugar, isang tahanan sa akin. Aalagaan kita. Mamahalin kita na parang sarili kong anak. At hinding-hindi ko hahayaang bumalik ka pa sa gawaing yon. Hindi na napigilan ni Catherine na mapahagulgol. Ang lahat ng pader, lahat ng mga taon ng katahimikan, sakit at kahihiyan, tila gumuho sa kanya ng sandaling iyon. Humikbi siya sa mga bisig ni Ma'am Ruby, nanginginig sa bigat ng lahat ng dinanas niya. Pero sa pagkakataong yon, may marahang kamay na humawak sa kanya. Sa unang pagkakataon, naniwala siyang baka may pag-asa pa para sa kanya. Simula ng araw na yon, nagkaroon si Catherine ng kakampi sa buhay. Nagkaroon siya ng isang tao na mapagsusumbungan niya sa lahat ng kanyang nararamdaman. Higit sa lahat, tila nagkaroon siya ng isang ina na nag-aalaga at nagmamahal sa kanya. Hindi naman ito pinapakialaman ng Red Circle dahil wala namang ginawa si Ma'am Ruby para ipahamak ang organisasyon. Kahit nawala ang hustisya para sa kanya, basta manatili silang ligtas, sapat na sa kanya iyon. Alam niyang binabantayan na rin si Ma'am Ruby, kaya nag-iingat na lang silang dalawa. Excuse me ma'am, kay Catherine, may iaabot lang. Nakangiting sabi ni Ma'am Ruby. Pumayag naman ang bago niyang advisor. Nahihiyang tumayo si Catherine at pinuntahan si Ma'am Ruby. Nagulat siya nang binigyan siya nito ng isang pack lunch para sa kanya. Kainin mo yan anak ha, luto ko yan. May baon ka ba? Naglabas pa ng pera sa wallet si Ma'am Ruby. Baon mo, pandagdag mo kapag may gusto kang bilhin. Ma'am, wag na po. May pera naman po ako. Mahina niyang sabi. Umiling naman si Ma'am Ruby. Tanggapin mo na yan. Ayokong tatanggihan mo ang mga bigay ko. Saka daan ka sa faculty mamaya bago ka umuwi. Magmemeryenda tayo ha. Magpapatulong din ako sa'yo na magpacheck ng mga exam. Napangiti si Catherine at hinaplos ang pack lunch na ibinigay sa kanya. Maraming salamat po talaga ma'am. Mama, nakangiting sambit ni Ma'am Ruby. Simula ngayon, pwede mo na akong tawaging mama. Para sa akin, ituturing na kitang anak. Hindi na ako makapaghintay na makawala ka sa kinalalagyan mo ngayon. Kapag malaya ka na, ipaparanas ko lahat ng mga bagay na hindi mo naranasan noon. Namuo ang kanyang mga luha. Masaya siyang nakilala niya si Ma'am Ruby.
Kahit sobrang hirap ng buhay niya sa Red Circle, titiisin niya dahil may pag-asang naghihintay sa kanya. Nang tumuntong si Catherine sa edad na 17, nagsimula na siyang magsabi kay Mama San ng plano niyang umalis at bumukod sa Red Circle. Pinayagan naman siya nito, pero kailangan niya munang pumayag sa mga kondisyon. Kaya naman, pinadala siya sa 2 malalaking misyon na milyones ang kapalit. Parehong ginamit ang katawan niya para mangakit at ang isa naman, ginamit siya ng kliyente para manghuthot ng pera. Hindi madali, nakokonsensya siya at hindi niya masikmura. Gayunpaman, kailangan niyang tiisin. Kailangan niyang gawin ang lahat ng yon para sa munting kalayaang ibibigay sa kanya. Nagkabukingan na po! Bulalas ni Catherine habang tumatakbo papalayo sa kanyang misyon. Sinabi mo ba kung sino ang kliyente? Tanong ni Mama San sa kabilang linya at halatang nagmamadali. Umiling naman si Catherine habang patuloy pa rin sa pagtakbo. Hindi po, hindi. Alam niyang kasama yun sa rules bago niya tanggapin ang misyon. Tila kapalit ng kanilang mga buhay ang identity ng kliyente. Kapag kumanta sila, kapahamakan ang kapalit sa kanila. Muling nagsalita si Mama San. Papunta ng mga tauhan dyan. Tumakbo ka hanggang sa labas ng village na yan. Nakaabang na sa'yo ang mga tauhan. Mas lalo niya pang binilisan ng takbo. Naluluha siya para sa mga taong niloko niya at ginawa ng masama. Pero wala siyang kahit na anong magandang pagpipilian. Kailangan niyang sumunod dahil matatapos na rin naman ang lahat. Nang tumuntong siya sa edad na 18, sa wakas ay nakalaya na rin siya kahit papaano sa Red Circle. Nagkaroon na siya ng sariling desisyon at katulad ng pangako sa kanya ni Ma'am Ruby, kinupkup nga siya nito ng buong buo. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Catherine ang saya at pagkakaroon ng tahanan. Silang 2 ni Ma'am Ruby sa buhay. Tinuring siyang anak ng kanyang guro at masaya siya na mayroon ng kapayapaan at kapanatagan sa kanyang puso. Ang huling sinag ng araw sa hapon ay tamad na sumilip sa kalahating bukas na bintana. Nagbibigay yun ng mainit na liwanag sa maliit na sala. Napangiti si Catherine. Ganoon ang tahanan para sa kanya. Hindi ang kwarto ng mga naging kliyente niya. Hindi ang kwarto niya sa Red Circle. Ang amoy ng bagong lutong sinigang ay nananatili sa hangin. Humahalo sa banayad na tunog ng kaluskos ng mga papel niya. Siya ang nagluto dahil gusto niyang ipagluto ng pagkain si Ma'am Ruby. May binili ako para sa'yo, sabi ni Ma'am Ruby at inilapag ang plastic sa mesang nasa harapan ni Catherine. Nanlaki ang mga mata niya at tila lumundag ang kanyang puso sa pinaghalong tuwa at alinlangan. Ulit, Mama? Hindi niyo na po kailangang gumastos pa. Tumawa si Ma'am Ruby, sabay upo sa tabi niya. Buksan mo na lang, anak. Sa loob ay may bagong damit at underwear. Malambot, kulay pastel na pink na may bordang maliliit na strawberry sa gilid. May isa rin na maliit na bote ng floral na lotion. Parang kayamanan na tinititigan ni Catherine ang mga yon. Bahagyang nanginginig ang mga kamay habang isa-isang dinadampot. Hindi yun mamahalin, hindi rin marangya, pero kanya iyon. Regalo sa kanya ng taong nagmamahal sa kanya. Ang cute naman po, mahinang sabi ni Catherine at mahiyas ang ngiti. Kuminang ang mga mata ni Ma'am Ruby. Naalala kita nung nakita ko yan. Nakita ko ang mga panty mo, mga luma na. Hindi mo rin sinusuot yung mga pang-sexy na panty na dala mo, kaya binili kita ng mukhang mas pangbata. Pakiramdam ko, mas magiging komportable ka na suotin iyan. Hindi ko po alam kung anong sasabihin, sabi ni Catherine, na payuko at pulang-pulang pisngi. Ang dami niyo na pong naibigay sa akin. Tahanan, damit, pag-aaral, kaligtasan, tapos heto pa. Dahan-dahan siyang tumingin sa itaas dahil namumuon ang luha sa kanyang mga mata. Bakit niyo po ito ginagawa para sa akin? Inabot ni Ma'am Ruby ang kamay niya at inayos ang buhok ni Catherine sa tainga na parang isang ina. Dahil anak na kita ngayon, wala akong pakialam sa nakaraan mo, Catherine. Ang mahalaga ang hinaharap mo. At para sa akin, karapat-dapat ka sa lahat ng mabuti sa mundong ito. Ang bait-bait mo kayang bata. Kagat-labi si Catherine, sabay hikbi ng mahina. Hindi ko po maalala kung kailan ako huling nabigyan ng regalo. Wala nga po akong totoong kaarawan nun. Parang bawat birthday ko, hinihiling ko na lang po sa Diyos na bawiin na lang ang buhay ko. Nung nandun pa po ako sa kanila, puro laban para mabuhay lang. Hindi ko po alam kung paano ang maramdaman na mahal ako. Kasi kahit mga totoong magulang ko po, pinabayaan po nila ako at pinasok sa ganung mundo.
Tinakpan niyang mukha habang umaagos ang luha sa pagitan ng kanyang mga daliri. Salamat po, Mama Ruby. Sa lahat, salamat po sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon para sa bagong buhay. Hindi na nagsalita si Ma'am Ruby. Niyakap lang nito si Catherine ng mahigpit. Isang yakap na nagsabi ng mga salitang hindi kayang bigkasin. Tahimik silang nanatili roon, binabalot ng katahimikang puno ng paghilo. Kinagabihan, sabay silang kumain ng hapunan. Silang dalawa lang sa maliit na mesa habang kumakain ng mga niluto ni Catherine. Payak lang ang pagkain, pero magaan ang usapan. Oh, etong lalaki sa klase mo. Biro ni Ma'am Ruby na may nakakalokong kislap sa mga mata. Sabi mo, ginagaya yung notes mo. Tumawa si Catherine, namumula na naman ang pisngi. Wala pong pag-asa yon. Kunyari lang hihiram ng ballpen pero sinisilip po pala yung sagot ko. Saka alam mo naman po ako sa mga lalaki, ma'am. Hindi po ako komportable sa kanila. Dapat pala, napapacheck up kita para malaman natin yung trauma mo. Ani Ma'am Ruby at namumungay ang mga mata't nakatingin kay Catherine. Kailangan ma-overcome mo ang lahat ng pinagdaanan mo simula noong bata ka pa para mas maramdaman mong umaalis ka na sa mundong iyon. Salamat po, Mama. Maraming salamat po talaga. Sagot naman ni Catherine. Maya-may na bago ng usapan nila. Sabay silang natawa sa magagaan nilang usapan. Pagkatapos, biglang naging seryoso ang mukha ni Catherine. Marahan niyang hinalo ang kanin sa pinggan bago nagsalita. Ma'am Ruby, pwede po ba akong magtanong ng personal? Siyempre naman. Tugon ito. Tiningnan niya ito ng mabuti. Bakit po hindi kayo nag-asawa o nagkapamilya? Sandaling tinitigan siya ni Ma'am Ruby bago sumandal sa upuan. Yung tanong na yan. Bakit? Pangit ba talagang mamatay na lang ng single? Nanlaki naman ang mga mata ni Catherine. Sorry, Mama. Hindi po yun ang ibig kong sabihin. Pwede naman pong wag nyo na lang sagutin kung huwag kang mag-alala. Ngumiti si Ma'am Ruby ng malumanay. Nagkaroon ako ng mga manliligaw noon. Nung kabataan ko, mababait, masisigasig. Pero kinakailangan kong tanggihan sila. Bakit po? Hindi niya napigilang tanong. Ako ang breadwinner sa pamilya namin dati. Sagot ni Ma'am Ruby at seryoso ang tinig. Maagang nagkasakit si Papa. Walang trabaho si Mama. 5 kaming magkakapatid, lahat nag-aaral. Bawat sentimong kinikita ko para sa kanila. Paano ako magmamahal kung pati paghinga, kapos ako sa oras? Napakunot ang noo ni Catherine. Ang hirap naman po nun. Mahirap. Oo. Tugon ni Ma'am Ruby. Pero sulit. Nakapagtapos ang mga kapatid ko. May magagandang trabaho. May sarili ng pamilya. Hindi na nila ako kailangan ngayon. Di mag-isa na lang po kayo? Tanong niya pa. Tumango si Ruby, ngunit kalmado ang mukha. Oo, mag-isa. Pero hindi malungkot. Buong kabataan ko, para sa ibang tao ang ginagawa ko. Lagi na lang para sa kanila. Ngayon, sa wakas, may oras na ako para sa sarili. Wala nang pasan-pasan na responsibilidad. Natutulog ako kung kailan ko gusto. Kumakain ang gusto ko. Naglalakad sa labas nang walang iniintinding bayarin na malaki. Kasi sarili ko lang ang iniisip. Sandali itong tumigil at saka tumingin kay Catherine. Tapos dumating ka. Wala akong asawa. Wala akong anak na sarili. Pero nandyan ka naman at hindi ko ipagpapalit ang kahit na ano. Tumingin si Catherine sa kanyang pinggan at ramdam ang bigat ng emosyon. Okay lang po ba talaga kayo na mag-isa? Hindi na ako mag-isa, Catherine. Hindi na. Maaring wala akong sariling asawa o anak, pero may kapayapaan ako. At ngayon may kasama na ako para ibahagi yon. Muling pinunasan ni Catherine ang kanyang mga luha. Niligtas niyo po ako. Hindi, anak. Sagot ni Ma'am Ruby sabay pisil sa kanyang kamay. Niligtas natin ang isa't isa. Sa mga lumipas na taon, masaya silang magkasama ni Ma'am Ruby. Naging pamilya nilang isa't isa. Gayunpaman, darating ang problema sa kanila na parang isang unos. Nagkaroon ng sakit si Ma'am Ruby. Malubhan na kailangan ng mahabang gamutan. Mahalaga sa kanya ito at ayaw niyang mawala. Kaya nangako siyang gagawin ang lahat para lang maipagamot si Ma'am Ruby. At walang ibang maisip na ibang paraan si Catherine
kundi ang bumalik sa dati niyang mundo. "Anak, bakit nandito pa tayo sa ospital?" Nanghihinang tanong ni Ma'am Ruby. "Ubos na ang ipon ko. Wala na tayong pangbayad." Hinaplos niya ang kamay nito. "Huwag po kayong mag-alala, Mama. May pera po ako. Kaya ko po kayong ipagamot. Hindi ba nga po, tumigil na po muna ako sa pag-aaral at nagtrabaho muna? Swerte po ang napasukan kong trabaho ngayon. Swerte po ako sa amo ko. Mababait po sila ngayon tapos may foundation din kaya sinama ka po nila." Puro kasinungalingan yon. Ayaw ni Catherine na malaman ni Ma'am Ruby na bumalik siya sa mundong inalisan niya noon. Ayaw niyang gawin pero desperado na kasi talaga siya. Kailangan niya ng pera para kay Ma'am Ruby. Hindi niya ito pwedeng pabayaan. Hindi naman din ito gustong tulungan ng mga kapatid kaya siya ang mag-aalaga at magpapagamot. "Pero anak, yung pera mo, ilaan mo na lang sa mga therapy mo. Gusto kong maging okay ka. Gusto kong malabanan mo lahat ng trauma mo. Mas mahalaga yon kaysa sa akin, anak." Saad ni Ma'am Ruby. Pinilit niyang umiti. "Huwag po kayong mag-alala. Mas kailangan niyo po ng gamutan kaysa sa akin. Yung akin naman po, makakapaghintay naman po yon. Kaya ko na rin naman pong ma-overcome lahat ng trauma ko. Hindi niyo po kailangan mag-alala sa akin. Ang mahalaga po, maipagamot po ang sakit mo at gumaling po kayo." Bumaha ang lungkot sa mukha ni Ma'am Ruby. "Pasensya na kung nagiging pabigat ako sa'yo. Ayokong isipin mo na kinupkup kita para lang pagproblemahin ng ganito." Umiling naman siya at hinaplos ang buhok ni Ma'am Ruby na kaunti na lamang. "Mama, hindi ka kailanman po magiging pabigat sa akin. Ikaw lang po ang nagmahal at naging pamilya ko, kaya gagawin ko po ang lahat para sa inyo." Tumulo ang mga luha ni Ma'am Ruby, kaya marahan niyang pinunasan iyon. Ilalaban ni Catherine ang buhay nito. Hindi siya papayag na mawala na lang ang taong nagpahalaga sa kanya. Kay Ma'am Ruby niya lang nalasap ang magkaroon ng isang ina, kaya hindi siya papayag na mawala na lang ito. "Sa lahat, ikaw ang inaasahan kong hindi na babalik dito." Natatawang sabi ni Mama San. "Pero iba talagang buhay ngayon, ano? Kayang kontrolin ng pera. Pera ang nagpapaikot sa ating mga tao." Pinisil ni Catherine ang mga daliri. "Babalik po ako, pero sana ganun pa rin po ang sistema. Turukan niyo na lang po ako ng pampatulog kapag may kliyente na po ako." Tumango naman si Mama San. "Sige, pero may ipapagawa rin ako sa iyong misyon. Milyones ang nakasalalay kaya ayusin mo." Marahan lang na tumango si Catherine. Simula ng araw na yon, bumalik na naman siya sa dati niyang kalbaryo. Gayunpaman, nilulunok at tinatanggap niya na lang ang katotohanan. Ang katotohanan na hindi niya matatakasan ang mundong nakaukit na sa kanyang anino at buong pagkatao. Pero kahit anong laban pa, kahit anong sakripisyo, kung hindi talaga para kay Catherine, hindi ibibigay ng Diyos sa kanya. Mama Ruby, please, gumising ka po. Mama, hindi ko po kaya. Ikaw na lang ang meron ako." Humahagulgol niyang sabi habang yakap ang wala ng buhay na katawan ni Ma'am Ruby. "Mama, hindi mo po ako pwedeng iwan. Sabi mo pamilya tayo, diba?" Malakas siyang umiyak. Wala nang pakialam sa mga tao at nurse na nasa ospital. Sobrang kalungkutan ang nararamdaman ni Catherine. Parang gusto niya na lang sumunod kay Ma'am Ruby. Binigyan siya ng munting kasiyahan sa piling nito pero mabilis ding binawi. Sa burol, sa libing, si Catherine ang nag-asikaso ng lahat. Walang araw na hindi siya umiiyak. Miss na miss niya na ang kanyang Mama Ruby. Hindi niya na ulit alam kung ano pa ang kabuluhan ng buhay pagkatapos nitong mamatay. Nakaupo si Catherine sa gilid ng kama ni Ma'am Ruby. Mahigpit na yakap-yakap ang isa sa mga damit nito. Nananatili pa rin ang amoy ng kanyang Mama Ruby doon. Nanginginig ang mga daliri ni Catherine habang hinahaplos ang maselang tahi at unti-unting dumadaloy ang kanyang mga luha. Miss na po kita." Bulong ni Catherine, paos at puno ng lungkot ang tinig. "Ikaw lang po ang tanging tumingin sa akin, hindi bilang basura. Hindi bilang sirang tao, kundi bilang isang taong karapat-dapat mahalin." Tahimik ang buong bahay. Masakit na katahimikan para kay Catherine. Parang humuhuni ng mga alaala bawat pader. Tawanan sa munting umaga habang nagkakape.
Ang tinig ni Ma'am Ruby kapag may mga kwento ito sa mga estudyante at ang madalas nitong paghaplos sa pisingin ni Catherine habang tinatawag siyang anak. Ang mga simpleng sandaling yon ay tila mga multo ngayon para sa kanya. Ibinaba ni Catherine ang kanyang mukha sa damit, pilit inaamoy na para bang maibabalik niya si Ma'am Ruby sa bahay. Biglang bumukas ang pinto ng malakas. Pumasok ang mga kapatid ni Ma'am Ruby. Matitigas ang mga mukha at malamig ang mga mata ang iginawad sa kanya. "Kailangan mo nang umalis," mariing sabi ng pangalawa. "Hindi mo na to bahay. Bahay to ni Ate Ruby." Tumayo si Catherine, yakap pa rin ang blusa. "Ano po? Hindi pwede. Bahay po ito ni Mama. Ako po ang kinupkup niya. Sinabi niya na tahanan ko rin po ito." "Wala na siya!" Matigas na sagot ng isa pang kapatid. "At hindi ka naman talaga pamilya. Wala kang karapatang manatili dito." "Pamilya po ako," sigaw ni Catherine habang desperado ang tinig. "Minahal niya po ako na parang tunay na anak. Minahal ko rin po siya. Inalagaan ko po siya nung may sakit siya. Ako ang nandito at hindi kayo." "Ampun ka lang niya, hindi pa legal." Singhal ng bunso at matalim ang tingin sa kanya. "Naawa lang siya sa'yo. Hindi ibig sabihin nun ay may karapatan ka." Parang muling nabasag ang puso ni Catherine. "Iniligtas niya po ako. Nang walang may pakialam kung buhay pa ako o hindi, siya po ang kumupkup sa akin. Binigyan niya po ako ng pagkain, tirahan, dangal. Binigyan niya po ako ng pagmamahal. Hindi niyo po alam kung gaano kahalaga yun sa akin." Napangisi ang lalaking kasama ng mga ito. "Tama ng drama mo. Mag-impake ka na't umalis." "Hindi," mariing sagot niya kahit nanginginig ang boses. "Hindi po ako aalis. Ang bahay na to, bawat kwarto, bawat upuan, bawat sulok may bahagi po ni Mama. Hindi ko po kayang iwan. Hindi ko po kayang lumayo. Ibebenta niyo lang naman po ito. Hindi na nga po kayo nagbigay ng tulong nung nahihirapan si Mama. Ganito pa po ang gagawin niyo ngayong wala na siya?" Pero walang pakialam ang mga ito sa mga sinasabi niya. Lumapit ang isang babae. Sinunggaban ng damit mula sa mga braso ni Catherine at itinapon iyon sa sahig. "Wag!" Dali-daling lumapit si Catherine. Pilit binabawi ang mga inaagaw ng mga ito. "Pakiusap, huwag niyo tong gawin. Hayaan niyo po muna ako. Kaunting panahon lang. Pakiusap." Pero bingi ang mga kapatid ni Ma'am Ruby sa kanyang mga pagsusumamo. Mabilis na gumalaw ang mga ito. Kinuha ang mga gamit niya. Itinapon sa labas na parang basurang walang halaga. Lumuhod siya sa harap ng mga ito. "Pakiusap. Tahanan po namin to ni Mama. Hindi niya po gugustuhin to. Hayaan niyo po ako manatili kahit sa maliit na sulok lang. Gusto ko lang manatili ang mga alaala namin." "Lumabas ka na! Lumayas ka rito! Wala kang karapatan!" Bulalas pa ng kapatid ni Ma'am Ruby. Lumingon si Catherine sa huling pagkakataon. Namumugto ang mga mata. Nakikita niya si Ma'am Ruby sa bawat anino, sa bawat liwanag, sa bawat tibok ng puso ng bahay na minsang nagbigay ng buhay sa kanya. Nangangatog ang mga tuhod. Lumabas siya ng bahay. Bumagsak siya sa kalsada. Yakap-yakap ang mga damit niyang basta nalang itinapon. "Sorry, Ma'am Ruby." Bulong niya sa hangin. "Ano pong gagawin ko?" Wala siyang natirang pera. Nagastos niya na lahat para sa pagpapagamot at burol. Walang-wala si Catherine, pero kailangan niyang mabuhay. Kailangan niya pa rin makasurvive dahil iyon ang gusto ni Ma'am Ruby para sa kanya. Kaya naman kahit masakit sa buong pagkatao niya, bumalik siya ulit sa Red Circle. Tumanggap siya muli ng mga kliyente. Nang kaya niya na, nakapag-ipon si Catherine para makabili ng sariling bahay at doon siya muling nagsimula. Pilit niyang kinalimutan ang lahat. Pinilit niyang kalimutan na dati siyang bayarang babae, na may dungis na ang kanyang buong pagkatao. Nag-aral siya, nakapagtapos sa pag-aaral at tumigil na sa pagtanggap ng mga kliyente. Ngayon, may trabaho na siya sa isang company. Maayos ng kanyang trabaho, napapakain niya at nabubuhay ang sarili sa marangal na paraan. Pumupunta na rin siya sa psychiatrist dahil yun ang gusto ni Ma'am Ruby bago ito mamatay. At kahit paano, nakakatulong yun na ma-overcome ang lahat ng trauma niya. Nabawasan na rin kahit paano ang mga trauma niya sa lalaki. Kaya niya nang mag-entertain, lumapit sa mga lalaki na hindi natitrigger ang mga masamang alaala ni Catherine. "Buti na lang at pumayag ka na makipag-date sa akin." Mahinang sabi ng katrabaho niyang si James.
Tumingin si Catherine sa binata at ngumiti pabalik. First time ko to na makipag-date. Saka pinayagan kita kasi pakiramdam ko ligtas ako kapag kasama kita. Nakakapanibago kung gaano kadaling maging komportable sa piling nito. Walang pressure, walang takot. Laging may pasensya si James sa kanya at hindi siya pinipilit sa mga bagay-bagay. Nagtatanong ito tungkol sa mga paborito niyang libro, musika at mga lugar na gusto niyang puntahan. Mga simpleng bagay, karaniwang tanong, mga bagay na dati akala niya hindi niya karapat-dapat pang pangarapin. Madali siyang nakasagot at unti-unting napapatawa ng mas malaya habang lumilipas ang mga minuto. Ngunit kahit padahan-dahang lumalapit ang kanyang puso, may bahagi pa rin sa kanya na nakakandado. Parang pintuang hindi niya mabuksan kahit gaano niya pagustuhin. Sandaling tumigil si James at tiningnan siya. Tahimik ka na. Ayos ka lang ba? Mabilis siyang tumango. Oo, siguro ninanamnam ko lang ang sandaling na ganito. Hindi pa rin ako makapaniwala na kaya ko nang maging komportable sa'yo. Sa lalaki na katulad mo, nabanggit ko naman sa'yo na hindi talaga ako komportable sa mga lalaki. Kapag dumidikit o lumalapit sila, kaya masaya ako sa'yo, hindi ganon. Pumikit siya sandali, itinataboy ang mga masasamang alaala noon. Komportable ako sa'yo. Kita sa mukha ni James ang saya. Salamat. Malaking bagay sa akin na komportable kang kasama ko. Gayunpaman, may mga katotohanan sa puso niya na hindi niya pa kayang sabihin. Hindi pa ngayon at marahil ay hindi kailanman. Hindi niya kayang sabihin na minsan ang kanyang katawan ay hindi sa kanya, na siya'y ginamit, sinaktan, ipinasa-pasa na parang ari-arian na kung sino-sino lang, na ginawa niya ang lahat para mabuhay sa mga paraang gusto na lang niyang kalimutan. Pero ngayong gabi, habang kasama si James, siya si Catherine. Si Catherine lang, isang babaeng nakaupo sa harap ng isang lalaking nagpapatawa sa kanya at nakikinig sa kanyang mga salita. Pinagpag ni Catherine ang kanyang damit habang marahang bumibilis ang tibok ng kanyang puso nang hawakan ni James ang kanyang kamay. Hindi mo kailangang kabahan. Magugustuhan ka nila. Napangiti siya kahit may panginginig. Sana nga, nakakatakot. Kailangan ba talagang ipakilala mo ako sa pamilya mo? Tumango naman si James. Oo, mahalaga sa akin. Gusto ko ring ipakita na seryoso ako sa panliligaw ko sa'yo. Pagpasok nila sa mainit at maayos na tahanan, sinalubong sila ng amoy ng mga nilutong pagkain. Mayaman ang pinagmulang pamilya ni James, kaya mas lalo siyang naging kabado. Ang unang lumapit ay ang nanay ni James. Mas maganda ka pala kaysa sa iniisip ko. Sabi nito sa bayakap kay Catherine na ikinagulat niya. Welcome, Iha. Hindi ka tinatantanan ni James sa mga kwento niya. Natawa si Catherine kahit may kaba, pero unti-unting nawala ang bigat sa kanyang dibdib dahil sa kabaitan ng ginang. Nagkwentuhan sila, nagsalo sa hapunan, at sa hindi inaasahang pagkakataon, tunay na nag-enjoy siya. Wala ang ama ni James kaya umuna na sila sa pagkain. Yumuko ang nanay ni James at bumulong sabay kindat. Mabait yan. Sagutin mo ng anak ko. Hindi ka magsisisi dyan. Namulang pisngi ni Catherine. Mabait naman po talaga siya. Ngunit biglang nagbago ang lahat. Huli itong dumating. Matangkad, seryoso ang mukha at mukhang sanay mag-utos. Nang magtagpo ang mga mata nila ni Catherine, tila may nagyelong pakiramdam sa kanyang katawan. Walang init sa tingin nito, puro pandidiri lang. Wala itong sinabi pero ang tingin nito parang may alam na hindi dapat. Hindi na makakain ng maayos si Catherine. Hindi niya maalis ang pakiramdam na para siyang hubad sa ilalim ng tingin ng tatay ni James. Mayang-maya, habang abala ang lahat sa kwentuhan sa sala, lumabas siya sa hardin para makahinga. Hinaplos ng malamig na hangin sa gabi ang kanyang balat at unti-unting pinapakalma ang kanyang kaba. Hanggang sa marinig niya ang mga yabag sa likuran. Paglingon niya, nandoon ang tatay ni James. Anong ginagawa mo rito? Mariing tanong nito. May nagawa po ba akong mali? Tanong niya ng maingat. Pilit pinapakalma ang sarili. Tumawa ito at halatang nanunuya. Hindi mo ako naalala, no? Siguro mas mabuting ganun. Sa bagay, paano mo ako maalala kung tulog ka? Ang sarap mo pa naman. Kumunot ang noo ni Catherine. Ano pong ibig mong sabihin? Layuan mo ang anak ko. Anito sa malamig at matalim na tinig. Huwag ka nang bumalik.
Huwag mong lokohin ang sarili mo na isa kang desenteng babae. Parang huminto ang puso niya. Hindi ko po maintindihan. Alam mo, Sabi nito na ngayon ay may ngising nakakatakot. hindi ka gising nun. Pero natikman na kita. Binayaran ko yon at ngayon nandito ka. Nagkukunwaring malinis. Inosente. Niloloko mong anak ko. Parang gumuho ang lahat sa paligid ni Catherine. Isa ang ama ni James sa mga gumamit at bumaboy sa pagkatao niya. Isa sa mga lalaking walang mukha, walang pangalan, mula sa mga gabing pinilit niyang kinalimutan. Hindi, mahina niyang sabi habang umaatras. Hindi, imposible. Marumi ka. Bulong nito at muling lumapit sa kanya, dahilan kung bakit labis siyang nanginig sa takot. At iniisip mong maloloko mo siya. Ang anak ko, hindi ko hahayaang sirain mang buhay ni James. O okay lang na kung walang hiya dito. Pero hindi ang anak ko. Hindi si James ang sasalo ng tira-tirang natikman ko na. Layuan mo siya, sasabihin ko ang lahat. Sasabihin ko sa kanya sa trabaho mo, sa mga kaibigan mo. Ipapakita ko kung sino ka talaga. Naninikip ang dibdib ni Catherine. Hinahabol niyang hininga. Gusto niyang sumigaw, umiyak, lumaban. Pero nananatili lang siyang nakatayo, nanginginig sa bigat ng nakaraan niyang muling bumangon tulad ng isang halimaw mula sa dilim. Nagbago na po ako. Mahina niyang sambit. Hindi na ako ganon. Tumawa ito ulit. Walang kagaya mong magbabago. Bihisan ka man ng maganda, makapag-aral at may magandang trabaho. Bayarang babae ka pa rin. Wala ka pa rin kwenta at wala ka pa rin dangal. Layuan mong anak ko dahil hindi ka desente para bumagay sa kanya. At umalis ito, parang walang sinabi. Parang hindi nito winasak ang mundo niya gamit ang ilang salitang kasing talim ng mga kutsilyo. At si Catherine, naiwang mag-isa sa gitna ng hardin. Ramdam niyang unti-unti nang nababasag ang buhay na pilit niyang binubuo. Muling bumangon ang katotohanan mula sa libingan na nilikha niya para roon. Catherine, Hingal na sabi ni James habang papalapit. Pakiusap, sabihin mo lang kung anong nangyari. Bakit mo ko tinataboy? Hindi agad siya sumagot. Hindi niya kaya. Naninikip ang kanyang dibdib at namumuo na ang luha sa kanyang mga mata dahil sa matagal niya ng kinikimkim. Sinabi mong ligtas ang pakiramdam mo sa akin. Patuloy ni James habang garalgal ang boses. Pinapasok mo ako sa buhay mo. May binubuo na tayong dalawa. Ngumingiti ka sa akin na para bang mahalaga ako, Catherine. May kahulugan lahat ng yon, kaya bakit ganito? Mahalaga ka. Mahinang bulong ni Catherine. Bakit? Tanong ni James at bahagyang tumaas ang boses. Bakit ayaw mong mahalin kita? Bakit tinatanggihan mo na ako ngayon? Humarap siya sa binata. Dahil hindi kita kayang mahalin pabalik, James. Hindi ko kaya. Umatras si James, tila nasampan ng mga salita niya. Hindi totoo yan. Totoo ang sinasabi ko. Sagot ni Catherine kahit kasinungalingan iyon. Pakiusap. Itigil mo ng paghihintay sa isang bagay na hindi mangyayari. Karapat-dapat ka sa taong totoo sa'yo. Sa taong kayo magtiwala at tanggapin ka ng buong buo. At hindi ako yon. Umiling si James habang tumutulo ng mga luha. Hindi patas to. Pinaniwala mo ako na may tunay na namamagitan sa atin, Catherine. Bakit mo ako pinapaasa kung wala ka palang nararamdaman? Sinubukan kong mahulog sa'yo. Bulong ni Catherine. Sinubukan ko talaga. Mabait ka at pinaramdam mong ligtas ako. Binaba ko ang mga pader ko at unti-unti akong natutong mag-care sa'yo. Pero hindi ko dapat ginawa yon. Mali ko yon. Napakuyom ang kamao ni James at patuloy ang pagluha. Pinaniwala mo kung may pag-asa. Pinaniwala mo kung pwede tayong dalawa. At ngayon, parang wala lang ang lahat ng yon. Importante ka sa akin. Sigaw ni Catherine at napapahikbi na. At mahalaga sa akin ang lahat ng yon. Pero hindi ko kaya, James. Hindi ko kayang sabihin ng totoo. Hindi ko kayang maging totoo. Lalo na kung ganito pa rin ako. Tinatago ang lahat. Hindi kita pwedeng isama sa kaguluhang pinanggalingan ko. Hindi mo to deserve. Wala akong pakialam sa nakaraan mo. Ako ang may pakialam. Sigaw niya habang nanginginig. Ako, James. Araw-araw dala ko yun. Pilit kong pinapaniwala ang sarili kong iba na ako, pero hindi. Sira ako sa paraang hindi mo maiintindihan. May mga bagay akong ginawa. Mga bagay na kinakailangan kong tiisin na hindi ko man lang kayang banggitin sa'yo kasi takot akong mahusgahan. At kapag nalaman mo,
Kapag nakita mo ang totoo kong pagkatao, hinding-hindi mo na ako titingnan sa parehong paraan. Lumapit si James sa kanya at halatang desperado. Hayaan mo akong magdesisyon para dyan. Umiling siya habang umiiyak. Hindi. Dahil kapag pinapasok kita sa puso ko, kapag naniwala akong pwede akong mahalin ng isang tulad mo, tapos bigla na lang masisira, hindi ko kakayanin. Kaya lumayo ka na lang, James. Humanap ka ng taong kayang ibigay ang pagmamahal na deserve mo. Maging masaya ka, James, pero hindi sa piling ko. Tuluyan ang bumagsak ang luha sa kanyang mga pisngi. Tinalikuran niya ng binata. Nanatiling nakatayo si James doon, parang gumuho ang mundo niya sa sunod nitong sinabi. Ikaw ang mahal ko, sabi ni James. Bakit hindi mo ako magawang mahalin? Hindi lumingon si Catherine. Hindi niya kaya dahil kung makikita pa niya mukha nito, alam niyang tatakbo siya pabalik. Hindi pwede. Unfair at masakit kay James kapag nalaman nitong naging kliyente niya noon ang tatay nito. Simula ng gabing yon, naniniwala siya ng pag-ibig ay para lang sa mga taong hindi nawasak katulad niya. Para hindi niya na muling makita pa si James, nag-resign si Catherine sa trabaho. Naghanap siya ng ibang workplace at magsisimula muli. Gayunpaman, sa bagong yugto ng kanyang buhay, may lalapit sa kanya para ibigay ang hustisyang matagal na ipinagkait sa kanya. Gusto niyo akong gawing spy? Hindi makapaniwalang tanong ni Catherine. Tumango naman ang kausap niyang secret agent. Oo, dahil ikaw ang alam naming makakapasok sa Red Circle nang walang nagtataka. Isa pa, pinabackground check ka na namin. Alam namin na gusto mo ring matigil ang operasyon ng Red Circle, hindi ba? Pinag-isipan niya ng mabuti kung tatanggapin niya ang alok na yon. Alam niya kapag tinanggap niya, kapahamakan ang kasunod. Pero para saan pa ba siya nabubuhay? Pumanaw ng kanyang mama Ruby. Hindi niya na pwedeng makasama ang lalaking minamahal niya. Ano pa bang magiging silbi ng buhay niya? Kung mamamatay man si Catherine, at least inilaban niyang hustisya para sa kanya at sa mga babaeng katulad niya. Kaya naman, natagpuan niya ang kanyang sarili na tinatanggap iyon. Lihim siyang nagtrabaho para sa organisasyong iyon bilang spy sa Red Circle. Sinabi niya lahat ng nalalaman niya sa mundong kanyang nakalakihan. Sinabak din siya sa training at mga pag-aaral sa technology na ginagamit ng mga ito. At sa gitna ng lahat ng yon, hindi niya inasahang makikilala niya ang lalaking magpapatibok muli sa kanyang puso. Okay na ba to? Nauutal niyang tanong habang ina-assemble ang gadget na ipapagamit sa kanya. Saglit na napatingin sa kanya si Derek. Bakit nauutal ka sa akin? Chill, ako lang to. Sorry. Komportable siya kay Derek. Kahit maloko at parang hindi nag-iingat sa mga sasabihin, ramdam na ramdam niya ang respeto. Hindi siya naiilang, hindi nito binabalik lahat ng mga masasamang alaala na mayroon siya. Gayunpaman, pilit niyang pinigilan ang damdamin. Ayaw niyang matulad sa nangyari noon kay James. Siguradong masasaktan lang siya. Alam niyang walang lalaking tatanggap sa kanya dahil na rin sa kanyang nakaraan. Pero mukhang iba si Derek sa lahat. Nasaan na? Bakit niyo iniwan sa loob si Catherine? Malakas na sigaw ni Derek sa earpiece habang ongoing ang operasyon nila. Hinihingal si Catherine habang tumatakbo. Palabas na ako, sir. Sorry, mabagal. Nakuha ko ng ibang files. Malutong na nagmura si Derek. Wala akong pakialam sa files. Bumalik ka ng ligtas dito. Napalunok si Catherine. Hindi niya gusto ang mga nagmumura. Pero sa pag-aalala sa boses ni Derek, pakiramdam niya ay magiging okay ang lahat. Nang makarating sa headquarters, ganoon na lang ang gulat ni Catherine nang mahigpit siyang yakapin ni Derek. Hindi niya alam kung para saan ang mga luhang yon pero tumulo pa rin. Sa operasyon na yon, inaasahan niyang mamamatay na siya. Iniisip niyang isakripisyo na lang ang buhay niya at baka matigil na ang kasamaan ng Red Circle kapag ginawa niya yon. Pero nang maramdaman niyang yakap ni Derek, nagkaroon ulit siya ng pag-asa. Ginusto niya muling mabuhay. Maaga ako mamamatay dahil sa'yo. Ako ang leader pero hindi ako makapag-isip ng tama ng dahil sa'yo. Hindi ka natutungtong sa field. Tapos na. Hindi na kita hahayaang mapahamak. Marahang sabi ni Derek sa kanya sa kabila ng mahigpit nitong yakap. I love you, Catherine. Narinig mo ba ako? Mahal na mahal kita. Huwag mo na ulit gagawin yon. Pakakasalan pa kita. Mas lalong naiyak si Catherine. Alam niyang may nararamdaman sila sa isa't isa. Pero ang marinig na mahal siya nito, langit na para sa kanya. Mahal na mahal niya rin si Derek. At ang malaman na gusto siyang pakasalan ng binata, sobra-sobra na para sa kanya. Hindi na nga nakapaghintay si Derek. Pinakasalan na siya nito.
Wala namang problema sa pamilya nito. Maging ang nakaraan niya, alam ng asawa niya at hindi lihim dito. Tanggap siya nito ng buong buo. Maingat din ito sa kanya na para ba siyang babasaging kristal. Inilapag ni Derek ang mga bulaklak sa puntod ni Ma'am Ruby. Magkakaroon na po kami ng anak. Sinamaan naman ni Catherine ng tingin ang kanyang asawa. Inunahan mo naman ako. Tumawa sa tenga niya si Derek sabay haplos sa kanyang tiyan. Excited at masaya lang ako, love. Ipaparanas ko sa iyo ang pamilyang hindi mo naranasan nun. Hindi ko ipaparanas sa iyo ang ginawa ng tatay mong nasa bilangguan na ngayon. Mamahalin kita at ang anak nating dalawa. Kung buhay ang Mama Ruby mo, siguradong masaya rin siya para sa iyo. Napapikit si Catherine sa halik at yakap na iginawad sa kanya ni Derek. Punong-puno ng kagalakan ng kanyang puso. Masaya siya na sa pagkakataong yon, tuluyan niya nang naabot ang kalayaan, pag-asa at kagalakan para sa kanyang sarili. Salamat sa Diyos at inalis siya sa kadilimang akala niya'y wala ng katapusan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na maaaring mawala tayo sa dilim. Ngunit kung mananatiling dalisay ang ating mga puso, laging alam ng Diyos kung nasaan tayo at ihahatid tayo sa liwanag na ating palaging minimithi. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.